we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka mga barangay sa Davao City nga sagad ginabaha matag kusog ang ulan, nangandam na sa paabutay nga La Nina o panahon sa ting-ulan. Pagpamutol sa dulan 200 kapunuan sa kahoy nga maigo sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project, gisaway. Libuan ka residente sa unom ka barangay sa Taguluan, Misamis Oriental nga anaa sulod sa usa ka industrial land posibleng ma-demolish. Og 7 ka mga PDL sa PIDEA Zamboanga nakaikyas. Mga jail guard nga duty ni atong tungura gitanggal na. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Nangandam na ang pipila ka mga barangay sa Davao City nga sagad nga ginabaha sa matag kusog ang ulan karong paabutay na ang La Nina o panahon sa ting-ulan. Ani report ni Argil Relator. Nangatumpag ang mga gabyon sa Davao River nga sakop sa Purok 27, Barangay Maa, Davao City, atol sa pagbaha ni adtong katapusan sa Enero. Butang nga gikabalak-an karon sa residenteng si Rogelio kinsa nagpuyo duol sa sapa. Ano kay na problema kay na mo rin nga kay perting kusuga pos tubig diri og mo magbaha og kusog. Sanglit wala na nagapugong sa tubig sa sapa, hinay-hinay na sab nga nakankan ang yuta sa kilid. Usa ang maong gabyon nga ginaproblema karon sa Barangay Maa kay paabutay na sab ang La Nina, diin gilauman ang mga pag-ulan. Naghimong report sa City Engineer's Office ug sa DPWH which is niresponde po sila ila dang inspeksyon. So pila ka semana nagpadala sila sulat nga ilang i-repair to kay delikado ang atong tulay bisag mapiktahan. Hinoon sa sitio Sanggilangan nga usa sa mga bahaong lugar sa maong barangay. Padayon ang pagtukod og dike aron dili na mulapaw ang tubig gikan sa sapa nga sagad mahitabo matag ting-ulan. Gawas sa kasapaan, ginatutukan na sab nga dili barado ang mga drainage. Ang ilang EUR kung asa sila napurok, i-check na nila ang mga kanal kung bisag na yung mga bara. Wherein na nag-request kay bisag gamay ulan, mubara na ba? So nagsugod na tagpanglimpyo. Sa Barangay Talomo proper, sa 82 ka mga purok, ana sa 62 ni ini ang bahaunon. 4 times a week matud pa nga nagapanglimpyo ang ilang canal brigade sa nagadaiyang purok aron masiguro nga walay bara ang agianan sa tubig. Pag once mag-ulan lang og 1 hour, ang flooded area na mo is Ulas, Teachers Village, all over Bangkal area. Hinoon sumala sa pag-asa, posibleng masinati ang La Nina sa sunod bulan nga mulungtad sa Agosto. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, ayog kalimot pagdala sa inyong mga payong nga mo inyong kasaligan matag masinati ang grabing init sa adlaw o di bakaha ang mga pag-ulan. Bisan walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility, padayong makaapekto sa panahon ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko, hinungdan sa init nga panahon nga atong masinati. Apan, posible gyapon ang mga pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Barm, Socsargen ug Davao Region. Dunay heavy to intense rains sa pipila ka lugar.
Busa, kanunay mahimong alerto kalabot sa mga pagbaha ug landslides, mga kapuso. Sa pagpadayon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project, ubay-ubay ka mga kahoy ang gipamutol sa lanang Davao City nga maigo matud pa sa implementasyon sa maong proyekto. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, dulan 200 ka mga kahoy ang gipamutol sa kontraktor sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project sa lanang Davao City. Apan gialmahan na kini sa ubang environmental group sa Dakbayan. Gipangandaman na ang pagsugod sa civil engineering work sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Gikan sa Davao City, makita na ang ground clearing alang sa landing site sa maong tulay sa Barangay Limaw sa Samal Island. Gani sa Davao City, gipamutol na sa mga personay sa China Road and Bridge Corporation na mo'y kontraktor ang mga dagkong kahoy alang sa road widening. Dulaan 200 ka mga mahogany ang gipamutol dinhi daplin sa Daang Maharlika sa lanang Davao City sukad pa ni adtong May 4. Kini alang sa implementasyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala pa nga mahuman ang clearing sa mga kahoy sunod semana. Dito kasugod mi sa insular. Dayo mo may ani nga last nga part sa kahoy 116. Dayo mo start na po mo balin na mi sa pikas. O wa pa ko kabalo karon sa apon mi pasugod kay amo man i-clearing. Pag human ani pamutol na mo kani clearing na po ni karga na po ni Rosdam truck dahil dalon sa Sinro. Apan gikasubo sa environmentalist group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability Davao ang pagmumutol sa maong mga kahoy ilabi na karon nga ting-init. Dako ni siya og loss no because we will be losing vegetation cover and we need those vegetation cover in order for us to fight against the effects of climate change and klaro na gyud kaayo karon no, na ato ang temperature or ambient temperature is naga-increase siya no. Apan pagpaklaro sa DENR nga adunay permit gikan kanila ang pagputol sa maong mga kahoy. Senro Panabo and Senro Davao City had issued tree cutting permits for the Samal Island Davao City Connector Bridge Project for affected areas, no, particularly at Barangay Limaw, Samal District, Igacos, and Barangay Vicente Hison Sr. and Rafael Castillo of Davao City. Hinoon, hangyo sa IDIS. We need to have this thorough detailing of the landscape design pag-abot sa integration of the infrastructure development so that we can focus and even prioritize ang kaning low impact development sa mga infrastructure projects. Nang hinatusab kini nga mapaspasan ng pag-ila o pagdeklara sa LGU sa mga heritage trees sa Dakbayan. In Davao City, we have the Heritage Trees Ordinance. Natay mga heritage trees maskin declare o ang uban pod na wala pa na declare basta as long as mature trees na sila, they have the mature width, tree trunk, and the height, na sila'y protection mechanisms. Ang 23 billion pesos nga SIDC Bridge Project doon nagitason nga 3.9 kilometers na mukonekta sa Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw, Samal Island ug sa Davao City sa may Arcastillo, Daang Maharlika Junction. Sara, una nang gibutyag ni Presidential Assistant for Eastern Mindanao, Leo Magno, nga nagpabiling gihapong prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maong proyekto. Nga matod pa makatabang dili lang sa Samal Island ug sa Davao City, kung dili sa tibuok rehiyon usab. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Kapin 40,000 ka low-income earners sa Northern Mindanao ang makadawat og financial assistance gikan sa DSWD Region 10. Pinaagi silang programang Ayuda para sa Kapos ang Kita. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gilunsad sa Department of Social Welfare and Development Region 10 ang bagong programa nga Ayuda para sa Kapos ang Kita kon akap alang sa mga trabahante nga anaa sa minimum wage o below minimum wage. Sumala ni DSWD 10 Regional Director Ramel Hamen nga usa ka pamaagi kini sa ilang ahensya aron matabangan ang mga trabahante nga anaa sa poverty line. Sa kasamtangan, anaa na kunoy kapin 40,000 ka mga target beneficiaries ang DSWD 10 alang sa tibuok rehiyon. Launching karong May 18 o kana ang target 42,000 ka beneficiaries o low income earners. Guaranteed na ang budget ana.
So we have succeeding payouts maybe, depende sa referral po sa LGUs. So launching lang na sir, guaranteed na ang amount na. Mabayaran sila basta kay qualify. Alang sa mga employed sa private o public sectors, kinahanglan lang kuno nga mag-andam og certification nga ikaw nagadawat og minimum daily wage income base sa memorandum nga gipagawas sa DOLE RTWPB sa inyong lugar. Aduna sab kunoy programa alang sa informal sectors sama sa PUJ drivers, laborers ug mag-uuma. Kung sila interesado sa AKAP, pwede sila mangayo og certification gikan sa ila tag-iya sa tindahan. Tapos ang certification i-attest lang sa barangay. Or kung maglisod siya sa barangay, pwede po sa local, sa LGU or sa LSWDOs. Magdepende kuno sa pag-assess sa mga social worker sa DSWD ang kantidad nga madawat sa usa ka beneficiary. Mamahimo kuno kining makakuha og 2,000 pesos hangtod 10,000 pesos nga cash grant. 6 million pesos matud pa ang gigahin sa ahensya nga pondo alang sa AKAP program. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. 7 ka mga detainees sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Zamboanga City ang nakaikya sa ilang detention facility. PDEA Region 9 gitanggal na sa pwesto ang mga duty prison guard, lakip duty officer, nga nagbantay ni atong panahon sa insidente. Ano ang report ni Krista Dapitan? Mayo 13 ning tuiga, dihang nabulabog ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Zamboanga, sa pag-ikyas sa 7 nila ka detainee sa ilang pasilidad sa Barangay Kalarian, Zamboanga City, pasado alas 2 sa kadlawon. Upat sa mga nakaikyas, taga Zamboanga City, 2 niini taga Sulu, ug 1 ka taga Isabela City, Basilan. Gilayon nakig-coordinar na ang PDEA 9 sa uban pang ahensya alang sa daling pagkasikop sa mga miikyas nga detainees. Sumala pa, miagi sa kisami ang maong mga detainee og dayong gibuslutan ang pader og miagi kini sa atop sa kasigbit nga balay sa ahensya aron makaikyas. May nakita tayong isang kapirasong bakal at iyon ay posibleng ginamit ng mga preso sa pagbutas. Isa yon sa tinitingnan na anggulo ng ating mga investigador kung papaano nakapasok sa detention facility. And initially, may mga nakita tayong paglabag sa existing protocols ng ating detention facility. Gilayong gitangtang sa pwesto ang duty prison guard ug duty officer sa pasilidad niadtong Tungura. Temporaryo nga gitangtang sab sa pwesto ang city officer sa PDEA Zamboanga City. Lakip niini ang pagtangtang una sa tanang prison guard sa syudad ug temporaryong giilisan sa mga prison guard nga gikan sa regional office. Sa ulahing report kanila sa tracker team, wala pa nakagawa sa Zamboanga City ang nakaikyas nga detainees. Busa, hugot nga nanawagan ang ahensya sa mga nakaila o banay sa maong mga miikyas nga subling ibalik kanila ang mga detainee o makig-koordinar sa ilang ahensya. Mipasalig sabang ahensya nga ilang siguruhon nga dili na kini subling mahitabo sa bisan asang detention facility sa rehiyon. Kung kayo man ay may impormasyon na makakatulong para mahanap itong 7 nakatakas ay makipag-ugnayan agad sa PDEA. Nagbibigay din po kami ng babala sa kung sino man ang tutulong at kukup-kup dito sa 7 na meron itong kaakibat na kaparusahan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gisuspende karong adlaw sa New Bataan, Davao de Oro ang klase sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan. Ingon man ang trabaho sa gobyerno. Kinihuman nga nakasinati og magnitude 4.8 nga linog kaganinang alas 2 sa kadlawon. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa New Bataan LGU, gideklara ni Mayor Gerald Ford Balbin ang suspensyon sa klase ug trabaho alang sa paigayong pagsuta sa mga posibleng danyo sa linog. Hinoon magpatuman og blended modular modality ang mga tulunghaan karong adlaw
Kini human gitayog og magnitude 4.8 gilinog ang lungsod kaganinang kadlawon nga ana lamang sa kilometros ang gilawmon og tectonic ang hinungdan. Nabati ang intensity 4 sa New Bataan ug Bungkayo, Davao de Oro, intensity 3 sa Mako, Davao de Oro ug intensity 1 sa Bislig, Surigao del Sur. Aduna sab nabati nga instrumental intensity 2 sa Nabunturan, Davao de Oro. Samtang giklaro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao de Oro nga walay natalang dakong danyos human ang maong linog. Nakasinati og water interruption ang pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City karong adlaw. Buntag pa lang nakasinati na ang pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ug walay aga sa tubig. Ilabi na mga lugar nga ginasuplayan sa kontrobersyal nga bulk water suppliers sa syudad o sa Cagayan de Oro City Water District nga Kobe. Gikaalarma kini sa pipila ka mga konsumante sa lugar. Alas 10 sa buntag, nagpagula og advisory ang COWD nga usa ka tubo matud pa sa raw water line gikan sa water treatment plant sa Rio Verde Water Consortium Incorporated ang mibuto hinungdan sa water interruption. Gibada-bada ang mahuman ang repair alas 5 sa hapon ug mabalik gilayon ang supply sa tubig. Sa mensahe nga gipadala ni COWD General Manager Antonio Yang sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gibutiag na ini nga gina-verify pa nila ang report nga giputol matud pa sa Kobe ang supply sa tubig sa Water District. Ana sa unom ka mga barangay sa Tagaluan, Misamis Oriental nga ana sulod sa yuta sa FIVIDEC Industrial Authority ang apektado sa paghahimuong clearing operations. Libuan ka mga residente ang mawad-an og panimalay. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hulga karon sa lokal nga kagamhanan sa Taguluan, Misamis Oriental ang gipadayag sa buhatan sa Philippine Veterans Investments Development Corporation kon FIVIDEC Industrial Authority nga pag-clearing sa mga balay nga nakasulod sa ilang propiedad sa lungsod. Apektado niini ang namuyo sa barangay Kasinglot, Sugbong Kugon, Gracia, Santa Cruz, Mohon, Poblacion ug Santa Ana. Sa barangay Kasinglot, nabalaka na ang pipila ka mga residente tungod nagsugod na kuno og pahibalo ang FIVIDEC. Then after 2 years, demolish daw kuno. O jud mini uyon ana sir. Kasi ako mo uyon sir nga kuan niya ang ilabiyang disturbance nga gihatag lang kay 10% lang sa appraisal sa balay. Kung imong balay sir mo worth og 30 mi ay 300,000 so ang appraisal is 30,000 lang. Sumala sa talaan sa Kasinglot Barangay Council, gibara-banaang moabot sa kapin 1,000 ka mga banay ang maapektuhan sa ilang barangay. Hinuon aminado man sab sila nga sagad sa mga residente sa ilang barangay nakigamit lang sa yuta sa FIVIDEC. Sa unang panahon is gihatag nila ni nga relokasyon. Mo man gingan la ni relokasyon. Nya ang uban ani sir halimbawa para sa katong sa San Martin nga nakuha nila ni agyapon nila diri gibutang ang uban. Sigon sa FIVIDEC nga dugay na kuno nga adunay plano ang ahensya sa maong mga luna. Lakip na dinhi ang pag-expand sa ilang port area ug container shipyard. Gireserba sab kuno ang maong mga luna alang sa mga industry locator o mga investor sama sa mga dagkong planta. Anaman sab kunoy gipatukod ang FIVIDEC nga usa ka socialized condo type housing units alang sa mga maapektuhan sa ilang reclamation project. Twofold ang atong purpose sa atong pagbisita sa matag barangay, no. Number one is to convey to them this wonderful program of the government, and second, to give them a notification that anytime soon FIVIDEC will be using already those lands where their structures are constructed. Nagpadayon sab kuno ang panagtagbo sa mga opisyal sa FIVIDEC ug mga maapektuhang residente. Napulo ka hektarya kuno ang gitagana sa FIVIDEC alang sa 18 ka mga 12-story tower condo units nga kayang maakomodar og sobra 5,000 ka mga pamilya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Samdan ang driver sa usa ka mini dump truck human kini nabangga sa nakaparada nga 10-wheeler truck sa Zamboanga City. Sumala pa na silawan ang driver sa mini dump truck sa sidlak sa adlaw hinungdan sa hitabo. Maayong pagkalumping ang atubangan ining mini dump truck human kini mibangga sa usa ka 10-wheeler truck nga nakaparada lang daplin sa kadalanan sa Barangay Kabaluay sa Zamboanga City pasado alas 5 sa hapon adlawng Lunes. Atol sa hitabo nakaangkon o pipila ka mga samad sa ulo ang driver sa mini dump truck kinsa wala nagipanganlan sa otoridad o giling gidala sa ospital. Nasayran nga kapitan sa Barangay Manikahan ang tag-iya sa mini dump truck kinsa giling miresponde sa insidente.
Sumala sa kapitan sa isa-isa na samdang driver, nawadan matud pa siya og kontrol sa manibela sa mini dump truck kay nasilawan siya sa kahayag sa sidlak sa adlaw ni atong tungura. Hinungdan nga wala daw niya nabantayan ang nakaparada nga truck. Hinuon buot sa kapitan nga makig-areglo na lang sa tag-iya sa 10-wheeler truck kinsa iya rasab nga igagaw. Presyo sa carrots sa Zamboanga City miusba og 20 pesos ang kada kilo. Apan dunay mga baligyang carrots nga halos 20 pesos na lang ang kilo kay mga daot na dala sa kainit sa panahon. Busa dugang problema sab kini alang sa mga manindahay. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa pagsulod pa lang sa bulan sa Mayo, misaka dayon ang presyo sa carrots sa Zamboanga City. Gani, dinhi sa Santa Cruz Public Market, anaa sa 20 pesos ang usbaw sa presyo sa kada kilo niini. Kung sa milabayng bulan, anaa lang sa 60 pesos ang matag kilo sa carrots, karon 80 pesos per kilo na. Sumala sa mga manindahay, kinitungod sa pagsakasab sa presyo niini sa ilang mga supplier nga gikan pa sa probinsya sa Bukidnon ug Cagayan de Oro City. Tumas din doon, kapital namin sa nagaling yun. Mga nagsupply sa amin, tumas din. Sumala sa Office of the City Agriculturist, kinitungod sa gamay kuno nga harvest sa mga mag-uuma, epekto sa kainit sa panahon. Actually sa init po kasi carrot kasi natin ma'am, hindi siya dapat init. Dapat yung moisture niya, hindi yung tulad ngayon, umaabot tayo ng mga hanggang 40 to 44, 45. Nagde-deteriorate yung mga natin tulad ng carrot. Madali silang nabubulok. Busa, dakong problema karon sa mga mamaligya ay ang nangadaot ng mga carrots tungod sa sobra kainit sa panahon. Gani, mapugos ang uban nga ibaligya sa palugi nga presyo ang ubang carrots nga nangadaot na. Ito, ganito, tingnan mo. Maganda ng itsura niya. Pila na siya? Kani 20 peso. Mapirdi na ni, kay balatan pa ni mo. Nang hinaot na lang sila nga mahuman na ang hulaw aron malikayan na ang daling pagkadaot sa ilang baligya ug aron makabawi na sila sa ilang kita. Wala man magawa. Kahit gobyerno siguro hindi makasolusyon sa init o ulan. Kung wala silang aeroplano maglagay ng tubig, wala din. Hirap talaga pero wala ka mang magawa. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nagpadayon ng validation sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 12 alang sa ipang-apod-apod nga mga input ngadto sa mga fish pond operator nga naapektuhan sa El Nino sa riyon. Ani report. Gumikan sa kainit sa panahon sa Soxargen Region, apektado na sab ang mga fish pond operator kung asa nangahubas na ang tubig sa mga fish pond ug dunay nangamatay nga mga isda. Gani sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 12. Gagmay na ang mga isda hinungdan nga nihitsab ang kita sa fish pond operators. Hinuon nakaandam na ang BFAR 12 sa pag-apod-apod og inputs sama sa similya sa isda, mga pagkaon ug uban pa ngadto sa mga apektadong fish pond operators. Talagang may mga ponds na sila na wala ng water. Pero these are small, mga 5x5. Meron kaming mga garungan, may mga finfish din kami na distribution para kapalit naman, para makapagsimula ulit. Hinuon kato mga isdaan nga sa spring o irrigation ang tinubdan sa tubig, wala man daw kaayo na apektuhan. Doon na sabda mga isdaan nga limited lang ang stocking sa mga isda. Nililiitan, dinidecrease din yung stocking rate nila para angkop lang din doon sa tubig lang. May losses talaga pero hindi naman total talaga na nahinto yung production. Okay? Padayon pa ang assessment sa buhatan sa kinatibuk-ang danyo sa mga isdaan sa rehiyon. Consolidating. Kaya lang the damages kasi is coming from our provincial offices. Ang na lang po talaga is the list na lang talaga kung sino talaga yung mga nangangailangan at saka evaluation din ng list, verification doon sa field kung ito ba talaga ay totoo o hindi or tama o hindi. Para yung angkop na pangangailangan ang maibigay po namin. Hindi sobra, hindi kulang. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka makahinganghag sun sculpture sa Samal Island, gibida ato sa selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2024.
Siyam ka mga sand sculpture artist ang nagpakitang gilas sa paghulma gamit ang white sand sa Kaputian Beach Park, Samal Island. Tema sa maong sand sculpture competition ang Life on Land. Bakita sa mga sand sculpture ang hulagway sa agila nga usa sa mga simbolo sa Davao. Agaw pansin usab kining hulagway sa usa ka inahan nga karga ang usa ka baby. Mag-uuma nga nakasakay sa kabayo usab ang gihulma sa usa ka contender. Bakita sab ang nagkadaang hulagway sa mga hayop sama sa pagong, halas ug baki. Midaog sa mong kompetisyon ang team Tinago Artist nga nakadawat og 30,000 pesos nga cash prize. Tumong sa mong kompetisyon nga mapakita ang kanindot sa kinaiyahan sa isla ug maduso pa ang pagprotekta ug pagpreserba niini. Mga residente sa usa ka purok sa Barangay Talumo proper sa Davao City ang namoblema sa walay hubas-hubas nga tubig sa ilang lugar. Bisan pa man sa kainit sa panahon, kinitungod sa baradong kanal. Ani ang balitang barangay ni Argel Relator. Init ang panahon, apan wala matud pay hubas-hubas kining napondong tubig sa mismong basketball court sa Purok 62, Taal 1, Barangay Talumo proper, Davao City. Ang hinungdan, nagbara matud pa ang lapok sa kanal nga dala sa miaging pagbaha, dungagan pa sa mga basura. Katong pagbaha man gud napuno na og yuta, dili nakadaloy ang tubig diri kay diri man na ang iyang kuan. Oh, agasanan. Hinoon sumala sa barangay, nasugda na ang pagpanglimpyo sa kanal. Apan sa kadaghan sa mga purok nga sama-sab ang problema, dili maakopar nga mahumandayon. Busa, mismo ang purok leader mihangyo sa mga residente na kinahanglang magtinabangay na. Bara naman ang kanal, puno sa yuta atong pagbaha. Yan man ay problema, maroon niya kay di madaog naman ang kamera pon. Dako law man ang kanal, puno na sa yuta, di mahuman naman sa kabuan. Giangkon sa barangay nga palisuray gayod ang pagmintinar sa kanal, sanglit sagad bahaunon ang ilang lugar. Ang buhato namo ana sa monitoring namo mangita mi og linya good sir kung asa gid mapaagi nato diha ang tubig sa ulan nga moderatso siya sa dagat. The problem is naay mga culvert sir na dili nato siya maukab kay mananghid pata sa aso kay mag-replace ta og mga culvert. Busa, idangop na matud pa nila sa Davao City LGU ang maong problema aron matabangan sila para sa long-term nga solusyon. Imit gid namo ang city engineers kung say solution gud ana. Kay sa amua karon ma-anticipate namo ilang mga concern, matagaan na mo dayon og response. Kana lang kay magbalik-balik gid ta kay kailangan gid nato og general na unsa gyud solution nato. Ginakuha pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kabahin sa City Engineers Office labot sa hangyo sa mga taga-barangay Talumo proper. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa 1 Mindanao. Napuno sa halos gatos ka mga mabulukong tabanog ang kalangitan sa Zamboanga City atol sa gipahigayong Kite Festival nga kabahin sa Zamboanga Verano Festival 2024. Mga flat ug 3D kites nga dunay managlahing color, porma ug gidak-on ang gibida sa mga kiting enthusiast atol sa Kite Festival nga gipahigayong sa Paseo del Mar, Zamboanga City niadtong Domingo. Matod sa Zamboanga City Tourism Office, ang mga aktibidad usa ka pamaagi aron i-preserve ang tradisyon sa mga residente nga tigpalupad gayod og tabanog matag summer. Paagi sab kini aron palambuon pa ang turismo sa syudad. Sa plain category, first place ang disenyo nga sea turtle nga gipanag-iyahan ni Christine sa Avedra kinsa makadawat og 7,000 pesos cash prize. Samtang sa 3D category, first place ang peacock design ni Luis Green sa Avedra nga makadawat sab og 7,000 pesos nga cash prize. Ang mga aktibidad kabahin sa Zamboanga Verano Festival 2024 sa Zamboanga City. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong makapuso sa Mindanao. Ganagalantaw ka namo sa itong makapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.